Una, puputol-putulin muna lahat ng bakal para dire-diretso na ang paggawa. Lahat ng ito gagamitin para sa dalawang set ng food cart. Pagkatapos maputol lahat ng bakal, sisimulan na natin ang pag-assemble ng main frame ng food cart. Sa prosesong ito, uunahin natin i-assemble yung mga part na identical para sa mga susunod na step, babakatin na lang or iti-trace na lang natin yung naunang part. Sa parteng ito ng fabrication, iti-trace natin or babakatin na lang natin yung naunang frame. Sa ganitong paraan, mas maiiwasan ang pagkatabingi or ang hindi pagkapare-parehas ng bawat frame. At sa paraan din ito, hindi mo na kailangang iskwalahin or isa-isahin pa ulit na ulitin yung una mong proseso kasi ipapatong mo na lang siya para mabakat yung naunang frame. Ngayon naman, i-connect na natin ang kanang parte sa kaliwang parte ng cart. Gumagamit tayo ng malaking eskwala para sigurado tayo na lahat ng parte ng cart is naka 90 degrees.
Matapos na i-welding lahat ng parte yan, sunod naman natin gagawin is yung pa-apply ng epoxy primer. Sa parang ito, maiiwasan natin na mas mabilis kalawangin ang bakal. At ginagawa namin ang pagpa-primer habang wala pa siyang mga dingding para sigurado kami na lahat ng sulok ng cart is treated siya ng anti-rush. Hindi basta-basta kakalawangin ang mga singit-singit ng bakal. Hay ka muna, Gilbert, sa mga fans. Okay. After yan, ito ang mangyayari sa kanya. Ito yung isang finished product natin. Tapos ng ito. Yan. Ito. Ito, retouch naman yung mga ibang parte kasi napinturahan na bago na ilagay yung mga cylindrical hinges. Pero minimal na lang yung i-retouch sa kanya. Pinakat ko na lang lahat ng yero na gagamitin para sa pagdidingdig o doon sa sidings ng cart. Sa parang ito, mas tuwid at mas malinis ang pagkakaputol ng bawat stainless sheet. Pagpupulwid sa ilalim. Tapos na po ang dalawang cart, ginawa ng 3 araw. Ito stainless to lahat.